Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 20, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series ng ating talakayang sa ating devotion. So, ngayon is bago natin simulan yung ating naging series last week, ay muli muna natin babalikan yung ating naging series last week. May ginagulo. So, yung naging series namin is konting pakyaw para doon sa mga bagong tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last week ay God's guidance in decision making. So, ayun, kailangan natin ng guidance or kailangan humingi tayo ng guidance sa Panginoon kapag tayo ay mag-decision sa ating buhay dito sa mundo ito. Dahil alam naman natin sa mundo ito ay napaka-delikado kumpara sa mundo na nandun ng Panginoon. So, which is in heaven, di ba? So, kailangan yung pag-decision tayo kasi pwede ito maging mali, pwede maging maganda, pangit. Kaya, di ba? Kailangan kung meron tong guidance sa Panginoon is yung na maganda ang kalabasan. Hindi man doon na okay, doon sa gusto natin is sure naman na may lesson or may tinuturo naman ng Panginoon sa atin. So, yung series na talakay natin yung araw ay Trusting God in Financial Matter. So, financial matter, pwede ito yung pang-aral natin, pangkain, panggastos natin sa buhay, dito sa mundo ito. So, kailangan trusting God. Kumbaga, gawin natin siyang manager. So, hindi naman is na sabihin na katuwan lang natin Panginoon, bibigyan na tayo kung hindi na tayo kakilos. Kaya kailangan, kagaya ng pag-decision natin is pagkatiwalaan natin ng Panginoon natin na may lagi na tayo ng guidance sa Kanya para tayo kabayan, para tayo ay bigyan ng blessing. So, transmission matter, kailangan huwag na tayo, hindi naman yung kunyari, wala ko ng pera, iginako ko na. Paano kayo malabag yun sa Diyos? So, ayun, kailangan pagkatiwalaan ng Panginoon pagdating sa ating financial matter dito sa mundong ito. So, ang Bible verse na dalakay natin araw ay Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Ang sabi dito, honor the Lord with the substance, and with the first fruit of our time increase, so shall thy barns be filled with plenty, and presses shall burst out with new wine. So, para lumako natin talakay sa ating devotion, tayo dumako sa ating teaching at application. Ang sa ating teaching, first fruit is voluntary. First fruit as voluntary sacrificial giving is giving the first portion of our income. So, first fruit, ito yung parang yung kumbaga yung magtatrabaho tayo. Tatrabaho tayo sa nangyari ikaw, first time mo na magtrabaho. Yung unang sahod mo is ibigay mo kaagad. Yung parang unang sahod, diba? Sa Panginoon, yung first fruit, kaya first portion of our income. So, para mas lumawak or mas bumongga, hindi parang pangatong word ko. By natin, the best. Yeah, the best yung blessing. Ibigay natin yun. Number 2, first fruit as voluntary sacrificial giving honor to the Lord. So, yung first fruit na bigay sa atin is kailangan i-voluntary natin. Hindi yung labag sa loob. Hindi yung ibasa lang natin. Hindi lang yung napilitan lang tayo dahil may gusto tayo. Mas maganda yung parang sacrificial giving or yung sacrificial natin ngayon para ibigay sa Lord. Sa last, first fruit as voluntary sacrificial giving can be one of the means of receiving blessing for God. So, yung pag nagawa natin yun is pwede kayo yung maging means or maging sanhi ng mas magandang blessing sa ating Panginoon. So, ayun lang po para sa araw na ito. May natulong tayo sa pakinig at panood. God bless you.